Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. Walang ibang kasama kundi si Kagawad Ruru ng Kislot Chronicles Podcast Hello. at ang pambansang tawa ng Pilipinas, Cams Strikes. Hi Cams. Hello. Ang sarap, Hello. ang sarap lang ng ganitong buhay, Ruru, no? Pinapadali talaga ni Cams yung buhay natin bilang podcaster. Sinabi mo pa lang na pambansang tawa ng Pilipinas, tumatawa na kagad. Ang laking bagay kasi nung yung may suporta, yung tumatawa kagad. Napakalaking Mababaw lang talaga yung kaligayahan ko. Oo, kaya nga na-regular sa amin yan. Kasi nga, ang daling patawanin. Si Cam Strikes yung yung live version ng mga tumatawa sa mga FM radio station. Yung mga ganun. Puta, andito rin pala sa chat session natin si Mark D. Ang sabi niya, yan ang Bert Marcelo ng 2020s. Kilala mo ba si Bert Marcelo, Sino Cams? yun? Sino yung Hindi nyo Bert kilala si Bert Marcelo? Marcelo. Nakakahiya kayo. Sino yung Bert Sorry Marcelo? po. Si Bert, to be exact, Bert Tawa Marcelo. Pare, i-google nyo, baka pag nakita nyo yung mukha, makita nyo. Si Bert Marcelo, sikat na artista, sikat na TV personality yan nung panahon ng 80s to late 80s to 90s. Na yung tawa niya sobrang iconic. Na nagkaroon pa ng chismis dati na ang bayad daw sa bawat tawa niya 500 pesos. Tayo na bawat tawa. Oo. Oo. Sana sana ganun din yung TF. And 500 pesos ng 80s and 90s, ganun kalaki ang talent. Pero chismis lang 'yun ha. Na tapos ang naging para silang Roderick Paulate saka Ami Perez. Ang kasama niya si Pilita Corrales. Tapos sa sobrang sikat niyang si Bert Tawa Marcelo, naging governor pa ng Bulacan yan. Ay, abay, puro tawa ang Bulacan. Tapos may yan. May commercial siya ng San Miguel Beer. Ganun siya kasikat dati. Pag nakita niyo, Bert Tawa Marcelo. Pero pag sobrang iconic nung tawa niyan. Pero tama nga si Mark D. Si Cam Strikes na ang yan ang bagong title mo, Cam Strikes, hindi ka na pambansang tawa ng Pilipinas. Ikaw na yung Bert Tawa Marcelo ng makabagong panahon. 20s millennial. Berta Marcela, no? Pero ito Kagawad Ruru, tawa ng tao si Cam Strikes. Pero tingin ko dito hindi na masyado matatawa si Cams. Ikaw din Cams, baka di ka na matawa dito sa ipagkukwentuhan natin sa episode na ito. Nabalitaan niyo ba yung nangyari dun sa restaurant sa Cebu ba yun? Sa Cebu yata yung restaurant. Cebu. Yung waiter na pinatayo ng isang customer. Oo, 2 gago oras. Yan! Alam ko yung gago na yan. Inis na inis eh. Kamukha ni Sara Duterte ba yan? Yung ba yun? Hindi. Hindi, gago hindi. Ay, hindi ba yun? Okay. Gagi ang kamukha niya yung sa Mike Logan. Si Mike Logan. Hindi. Ang kamukha niya yung sumali sa Showtime. Ang pangalan ng sumali sa Showtime. Yung may isang ipin? Yung mukhang langgam na galit. Taga sa amin yan eh. Gagi, sa kalikod lang namin yan. Victor. Seryoso Juliana Pariscoba. Oo, taga sa amin yan. Oo. Natatawa ako dun kay Juliana Pariscoba eh. Kasi parang may portion dun sa Showtime. I-describe mo yung kalaban mo. Ang description sa kanya, mukha daw langgam ng galit. Mukhang galit na langgam. may pang-ipit kasi. Pero ang tingin ko mukhang mukhang alam niyo na yung story. Pero yung restaurant nga sa Cebu City. Yulis Street of Asia yung pangalan ng restaurant kung hindi ako nagkakamali. Ito yung pagkikwentuhan natin. Wala tayong exact facts. Parang ito yung mga narinig ko lang sa internet. So sana wag niyo kami i-quote. So ang storya sa nabalitaan ko Cams and Ruru. Ito nga ano ba yung pangalan ng bakla? Jude.
Jude ba? Oo, si Jude. Teka, i-google natin. Jude bakla. Puta. Si Jude Barcelo. Barcelo ba yun? Bakalso! Bakalso. Oo. Oh, Jude sakto, Bakalso. sakto pa naman. Baklaso yan. Si Jude, bale yun, yung member ng LGBT. Di naman masama pag sinabing bakla, di ba? Kasi yun yung description, di ba? That's the first na first Oh. term na So, before. So si Jude Bacalso na member ng LGBT. Saka sorry, babalik pa. Hanggang hindi mo dinidescribe yung pagiging bakla hindi mo siya ginagamit in a negative way. Hindi siya masama. Ito, we're describing Jude Bacalso na bakla siya kasi yun Bakla naman talaga siya. Oo. So, hindi naman siya hindi naman siya openly transgender or iba pa ba yun? Pag transgender versus bakla. Operado ka na pag transgender. Oo. Ibig sabihin, kasi yun iba na kasi yung gender identity sa sexual preference tsaka sa gender ano pa isa? Gender preference. Yun. Question comes. Pag bakla ka na hindi ka pa operado, as in, andyan pa yung junjun mo, yung langgam na galit mo sa gitna ng legs mo, hindi ka pwedeng sabihin trans. Ganun ba yun? Hindi. Oo. Unless nagpaano ka, nagmiinom ka na ng gamot or nagpapa-inject ka na. Kung may baklang default ang tawag kung may boobs ka, pero nandiyan pa yung itlog mo. Transgender ka na. Pero tingin ko transgender na siya kung may boobs na ba siya? Teka. Jude Bacalso boobs. Putang ina, ba't ko sinesearch yun? Ba't ko sinesearch yun? Gago. Yung feed mo mapupuno ng mga susunod ng transgender. Yung misis mo, Makoy. Makikita sa search engine. History, gagi. Buti napigilan ko yung sarili ko. Dapat inayaan mo, Kams, Alam mo yung parang nabuhusan ako ng malamig na sinesearch to. Ay, salamat po. Alam mo yung muntik ka magsagasaan. Konti na lang nadaplisan ka na. Yung naramdaman, dumaan yung bus sa harap mo, naramdaman mo yung hangin. Hindi, gagi. Parang lumabas sa katawan niya yung judgment. Parang, biyato kasi mo kayo, huy, tigilan mo yung mo. Lumabas as kaluluwa, no? Tayo na mali ang ginagawa mo. Itigil mo yan. Thank you. Kaibigan talaga kayo, Ruru, sa kami. Sige. Pero pag tuloy mo na natin yung istorya para doon sa mga sige. Ang balita, si Jude Bacalso, isang transgender. Sige, gamitin ang LGBT. Isang LGBT ay kumain sa isang restaurant, which is yung Yuli Street of Asia nga daw sa Cebu. Ang itsura ni... sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. I-search nyo na si Jude Bacalso. Pero walang boobs, ha? Jude lang, Jude Bacalso, pictures lang. Okay. Bacalso. Jude Bacalso. Andiyan na si Jude Bacalso. Nakita niyo yung picture putang ina. Ba't ka nagmumura, Ruru? Ba't ka nagrura? Hindi kasi may nakita akong boobs ng transgender. Okay. So, ano tayo, ha? Professional tayo. Ilang taon na kayo nagpa-podcast, Ruru? Cams? 3. Tama. Magti-3 na. 2 years. 2 years. Magti-3 na. 2 years. Hindi kayo masyado matalino doon sa parte na yan. Naubos na yung brain cells ni Ruru. Langgam. Okay. Game. Ilang years ulit para galing sa inyo? Ano? Ilang years para sa inyo galing? Professional na podcaster. Professional na broadcaster mode tayo, ha? Okay. Cams, paano yung professional? Ano yun Little Miss Philippines yun, Cams, eh. Putang ina. Ito si Cams.
kita eh. Di ba pag reporter, mga nakaganon. Nakaganon sa lamesa. Ganyan. Hindi kita. Hindi ganon na lang. Si Cams papasa pa na, pwede pang isali si Cams sa Little Miss Philippines eh, no? Yung height ko pa, Miss Little Philippines pa eh. Ano bang height mo, Cams? Sorry. 4'11". Ayun nga pala. Ikaw nga pala yung pinagkaitan ng 1 inch para masabing 5 inch, no? Oo. Pero nalinaw na ba natin yun, Cams? Kung ano yung Na- mas preference mo kung mas preferred mo ba na nasa upper bracket ka ng 4 feet kasi 4'11 ka o nasa lower bracket ka ng 5 feet? Kasi kung naging 5 feet ka, ikaw yung pinakamaliit na 5 feet. Pero kung ikaw yung 4'11, ikaw yung pinakamalaking 4'11, ano yung mas trip mo? Oo, di ba? Doon na lang sa 4'11". Doon na lang sa pinaka higher tier ng 4 feet. Alam mo yung tanong ko, Cams, ko ano yung ano, teka, hindi na makita kagawad ko. Utangin na naman kagawad. Ang cute niya kasi. Pero yung tanong ko na yun, Cams, alam mo ko nung kapares na tanong nun, sa tulad namin ni Ruru na nauubusan na ng buhok. Kung pares din nun yung 5 na lang yung buhok mo, anong gusto mo, kumpol o kalat? Gollum. Kalat-kalat. Yun yung O teka, basean. balik na tayo. O nabigyan na natin ng chance, miski yung nanonood. Oo. Nakikinig. Google, Jude Bacalso, picture lang ha, picture. Walang boobs. No. Kaya tingnan niyo yan. Habang pinag-uusapan natin tong story na to, tingnan niyo yung picture ni Jude Bacalso. Para maging tayo. Ngayon, ang nangyari daw, kumakain nga daw siya doon sa restaurant. And then lumapit yung waiter. At ang naging reference sa kanya ay sir. Sir. Doon daw nagalit itong si Jude Bacalso at saka siya, ang point of retaliation daw niya is kinausap daw niya yung waiter at pinatayo ng 2 hours. Base doon sa Facebook post na nag-viral. Ang tanong, sa picture. Oo. Ang di ko maintindihan, paano nalaman nung nag-post sa Facebook? Baka kayo alam niyo, paano nalaman nung nag-post sa Facebook na 2 hours nang nakatayo yung lalaki? Yun din ang tanong ko eh. Parang, ano ba yun? Like, the whole 2 hours nandun din yung nag-picture? Para sa akin, imposible yun Kasi ito magiging open tayo Bigyan natin ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt si Jude. Baka sabihin, one-sided tayo. Pero paano nalaman? Yun ang gusto ko malaman. Baka tayo may hindi tayo narinig or something. Paano nalaman na 2 hours? Pero tanggalin natin sa picture yung 2 hours. Para yung picture kasi parang ang ginawa, parang pinatayo nga si Kuya Boy at nireprimand. Ano ba? May karapatan ba si ate, si Jude na Papatayuin kita. Patayuin ng Palagay na natin 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum. Pero ito nga sabi 2 hours. Ano ba yung dapat na ilagay natin yung paa natin doon sa sapatos ni Jude? Ikaw si Jude, ganito yung itsura ko, pinaghirapan ko tong itsura ko, tinawag akong sir. At ang preference ko ay sir. Ano ba yung ano yung mararamdaman nyo pag tinawag kayong sir? Pag ganun. Ano ba dapat ng tingin nyo nangyari dito? Kasi ako minsan nasasabihan din ako ng sir eh. Seryoso? Yung itsura mo na yan? Natatawag ka na sir? Si Step din. Oo, lalo sa Pilipinas. Bakit sir? Siguro, ewan ko, sa atin kasi di ba parang hindi ba yung parang nakasanayan na lang. Oo, yung parang ganun na nakasanayan na or baka mamaya, sir, yung ganun. Opo sir, yung ganun, di ba? Or something. Or minsan siguro kasi dahil sa boses, dahil pagka-personal, iba yata siguro yung yung tono. O baka malat ako that time. So akala nila ako sa sarili ko sa awa ni Lord, di pa naman ako natatawag ng ma'am. Putang ina. Balba sarado pero tinawag na ma'am. Hindi. Yun. Ako, sige. Habang nag-iisip si Ruru. Ako, 6 foot tall. 240 pounds. Balba sarado. Hindi ko alam yung mararamdaman ko pag tinawag akong ma'am. Kaya hindi ko, parang tinatry ko intindihin tong si
si Jude eh. Siguro Oo. kasi ang nararamdaman ni Jude, ah nakadress ako. Nakadress nga ba siya? Ano ba yung suit niya nun? Naka ano Parang yata siya. Oo, pambabae, tama. cross-dress. Nakapambabae siya eh. Tapos yung hairstyle niya din, parang nakaayos na kulot, tas naka-brush up na ganon. Oh. Eto, tatanungin ko kayong dalawa, Ruru. Mhm. Kunwari bakla kayo. Mm. Bibigyan kayong option. Ang options, mukha kang babae. Bakla ka, pero mukha kang babae. Mm. Pero pangit ka. Mukha kang babae, pero pangit na babae ka. Or, mukha kang bakla, pero maganda ka. Anong options mo? Anong pipiliin mo? Magandang bakla na lang ako. Magandang bakla ka na lang. Oo. Pero Mas yun madali nga, yung makakuha ng mga papi, ha? ay, Siguro aanin ko na lang yung yung sa mukhang babae pero pangit. Dadaanin ko na lang siguro sa sa charm. So, yung mukha namimigay ng flyers, mga yun. saan ba papasok si ano? Saan ba papasok si paring Jude? Ay, sorry, mali pala. Si Maring Jude. Si Jude. Oh, si Jude na lang, si Jude. Oh, saan papasok si Jude? Saan? So, Saan? Ano daw? Tanong? saan siya Camille? papasok ko? Ano yung niya, yung... Ay, hindi, pero ako ilalagay ko si Jude sa mukha naman siyang babae. Mukha siya lalaki. Hindi mo Mukha pa rin ba itatanggi. Mukha lalaki? siya. Huwag natin yung sugarcoat. Mukha talaga siya lalaki. Mukha pa rin siya, oo, masculine Pero, pa rin yung mukha niya. pero kasi ganito yun eh. Baka kasi hindi naintindihan ng waiter. Hindi niya gets na may iba na yung time ngayon na meron ng preferred na pronoun yung mga tao. Yan. Sana hindi niya yan. muna pinagalitan. Dapat sinabi niya muna, excuse me. Huwag ka muna maging aggressive. Kasi una sa lahat, hindi mo mapiplease yung mga tao kung anong gusto mo itawag sa'yo eh. Exactly. Oo. Totoo. Parang religion yan, kakatukin ka ng mga Jehovah's Witnesses, huwag mo ipilit sa religion mo. Parang gano'n. Ngayon, wag mo ipilit yung pronoun mo sa kanila kasi hindi sila aware na dapat gano'n. Mali mo, kung sinabi mo na maayos the next time, baka gawin ka ng ma'am. Tawagin ka ng ma'am. Oo, yun nga. Yun nga. Ang perfect example, naglabas din yung isang medyo sikat, actually, sikat to, si Kalad Karen. Kilala niyo ba si Kalad Karen? Oo, sikat. Matalino kasi to, taga-UP to. Tapos in fairness, maganda talaga siya. Mukha na talaga siyang girl. Ang sinabi niya, educate. Tama si Ruru educate. Siguro kung pagkatapos i-educate ni Jude, na yun nga, sinabihan nga niya na sakto yung sinabi ni Kagawad Ruru unang beses sinabi niya at hindi pa rin nakinig. May karapatan na siyang magalit. Oo. Yun. Pero ang kumbaga pagsabihan mo na tol bro ano ba Brad lakay lakay ano yung sa Bicol Uragon hindi pero Brad naka-tease yung buko naka-tease ba yung tawag doon naka-tease yung buko putok na putok yung foundation ko Brad tapos naka-dress ako tatawagin mo akong sir ganun tama naman yun. Pero ang next na pupuntahan natin pagpalagay na natin warranted ba yung 2 hours pagpalagay na natin totoo yung 2 hours ang nakikita ko isa pang mali dyan yung manager bakit pumayag yung manager? Tropa nga daw niya, di ba? Tropa ba? O kilala niya yung owner. Yung may nabasa kong post na kilala daw niya yung owner. Kaya parang naging entitled siya, which is hindi dapat ganun. Hindi rin pwede yun. Kasi tawag dito, yun yung worker. Kumbaga sa siya yung nagbibigay ng service sa'yo. So, kung na-disrespect ka niya in a way na sabihan ka ng sir na ganyan, tapos in-educate mo na nga yung gano'n, tapos inulit-ulit. I think pwede kang mainis Pero yung sinasabi na na ganun nga, 2 hours, ganyan. Tapos sasabihin mo na, kakilala ko yung owner, like, it doesn't matter.
Parang tama yan. wala kang karapatan kasi hindi naman ikaw din yung owner. Hindi naman ikaw yung nagpapasahod dun sa Exactly. tao Mm. para parusahan mo ng 2 hours, yung ganun. Tsaka yun sa tinatanong mo na na management na bakit hinayaan na ganun. Kasi kung siguro dahil nga, syempre, managerial na din kami dito, yung ganun. Sasapuhin mo lahat ng staff mo eh. Kumbaga Tama. sa Ikaw ang kumbaga oo, take ownership. oo, Saka mo papagalitan yung tao sa likod. oo, Oo. oo, yung ganun. Kumbaga sa kung ako yung manager na doon, ako yung kakausap kay Jude. Tapos, sasabihin ko na, okay, pagsasabihan namin yung ganun. O kaya, Exactly. o kaya kausapin sa likod. Tapos, o baka pwede kang mag-sorry kasi na-offend mo dun sa sinabi mo. Pero, pag tumagal na ng 5 minutes, 15 minutes, tama na. Okay na. Kasi Oo. pinag-sorry mo na eh. Yung Saka, ganun. saka kumbaga yung manpower mo nasasayang kasi imbis na nakakapagtrabaho siya and everything. Yes. Oo. Yeah. Pero, eto Ruru, alam nyo to, ah, pag pinagsabihan mo ng ganyan na yung wag na wag mong aawayin yung mga taong nagsaserve sa iyo sa Uy, mga kainan. mm. Putang ina, yan ang Tangina. mortal sin yan. Oo. Bukod sa, Oo. syempre, kawawa yung mga tao, pagod yung mga yan, pinagsisilbihan ka, hindi naman ganun kaganda makakita yan. Puta, may balik sa'yo yan. Mm. Lalo pagka Puta, food industry, ay, Diyos ko lang. Nagtrabaho din akong ganyan. Marami tangina, akong, ay nako. imaginein mo kung ako tong si Jude, puta Mm. hindi na ako kakain sa labas. Mm. Mm. Ikaw, Ruru, nakwento mo nga. Saan ka nga nagtrabaho, Ruru? Um, kasi si Steph, may jowa siyang Chinese dati na may Oh. restaurant. Nag-work ako doon. Part trip lang. Bartending. Teka, yung jowa ni Steph, iba pa to doon sa napagkwentuhan natin sa episode Iba dati ba? na, sige, sige, sige. Meron silang restaurant. Oh. Parang bar sa Mm. sa Mabini yata to. So, Oh. malapit sa Robinsons. Mm. Mm. Tangina, ang pangalan ng bar is Hell Bar, ganun. Hindi, iba pa to sa Hell's Kitchen, ha? Hell Bar. Iba. Tangina, ang sarap ka mag-bartend doon. Welcome to Hell. Go to Hell po, go to Hell. Pwede mo sabihin yan eh. Go to hell. Tapos ayun nga, mayroon mga estudyante ng mga kupal. Ah. Gusto daw niya na shot ng gin. Bigyan kong Gilbis. Ba nagalit? You're giving me shit. Sabi sana. Okay. Sige, okay. Umorder ba naman ng orange juice? Kukulo nga ako sa inidoro eh. Yung tubig. Seryoso? Hindi, joke lang. Hindi ko gagawin yun. Hindi, sige. Pero ano yung, ikaw bilang server, ano yung pinaka-worst na nagawa mo? Total dati pa naman to eh. Yun nga. Yun nga. Juice nga. Kumuha ng na tubig Juice, sa inidoro. Totoo, oo. Saan? Doon sa bowl mismo o doon Sa bowl. sa receptacle? Sa bowl Yung hindi doon sa pinagkukuhanan ng Sa likod. flash, ha? No, sa bowl talaga. Tapos tinimplahan mo ng juice. Hindi lang ako, marami kami. Actually, inutos ko. Pre, Naghanap pa ng kupal. damay. Naghanap ng damay, Kabs. Pre, kupal. Oo. Pre, may kupal sa labas. Ano yun eh, mga ibang lahi na nag-aaral sa letran yata, gano'n. Grabe yung masta. Akala mo, putang ina, basta mga siga-siga ang mga bully, mga lalaki. Ganun na, puking ina niya. Tapos yung sisig nila, sizzling plate, peplay muna ng tropa ko bago ilagay yung sisig. Extra flavor. Kaya wag kayong mga away ng nasa food industry. Yan ang pinakamahirap kalaban. Mang-away ka na ng police, wag lang ng waiter o kaya cook o tangina. Kaya na lang gumante sa parang hindi mo alam na nakaganti na sila. Delikado yan. May kaibigan ako dati, sa restaurant din. Pinahid niya yung mga kwek-kwek kasi parang nireklamo yung kwek-kwek na na pangit to yung kwek-kwek na sinerve niya. Ang ginawa nila, tinanggal nila doon sa balat nung yung orange, tas pinahid nila sa itlog nila yung itlog na kwek-kwek. Saka nila iniluto ulit. Yung makabawi lang din doon sa ng api sa kanila. Ayan. Buti nga yan, mababait pa yan. Kasi meron akong kakilala na trabaho sa nightclub. Ngayon, may mga kupal na polis na nambuburaot doon. Alam mo ang ginawa? Alam mo yung powder sa fluorescent lamp? Yung powder. Tang ina, paano nakakalason yun? Ini-sprinkle nila ron
Sabi ko, Wala. naka ng puta kayo, boy. Yago. Nakakamatay na yan. Okay lang, hindi kadiri lang eh. Kasi may mga pulis kasi na nambuburaot. Ay, dala niyo ang butter chicken. Gaganon. Sabi ni Hepe, ganyan, pero di naman talaga pupunta kay Hepe. Para sa kanila lang. Yung tropa kong waiter, kiniwento niya sa akin, di ganyan ginagawa. Okay lang, binibigay namin. Kasi may ginagawa kaming iba. Kaya yun nga, wag ka mga away talaga ng mga tangina. Wag kayong mga asar ng nagluluto. Oo. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Pero sige, ilagay naman natin, ipahamak naman natin ng slide yung sarili natin. May instances na ba na nakapagpagalit kayo ng mga nasa food industry? Ako may naalala kasi ako. Ito talaga pumutok yung puso ko nito eh. Sa Monumento, may tropical hut doon. Kasi yung tropical hut, ito yung panahon na medyo down na yung tropical hut. Bago pa yung, kasi recently nagkaroon ng resurgence yung tropical hut, di ba? Na parang sumikat siya. Ito parang mga early 2000s to na parang ang kumakain na lang sa tropical yung mga diehard fans. Kumakain ako, puta nakakita ko, kinamay yung fries. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Kinamay yung fries. Ginaganon-ganon niya. Yung tipong kinuha niya yung fries, nilagay niya doon sa receptacle, pinatong niya doon sa timbangan. Tapos yung kumukuha ko siya, yung parang sa lublob ko may tong. Yun, pinagalitan ko na, Brad, ang baboy mo naman. Yun yung isa sa naalala ko na nagpagalit talaga ako. Pero ang ginawa ko, kinausap ko yung manager. Tapos sa manager ko, ibinuhos lahat. Pero sinabihan ko rin ng isang malupit yung crew. Tingin ko kasi yung crew medyo hindi lang talaga siya maano sa protocol. Kayo ba may mga ganun kayo na experience kayo? Meron naman. Kasi pero sa sige ako muna. Sa Pilipinas, ako nakakaranas ng mga ganun. Tawag dito, sa Jollibee. Kasi meron branch na nakainan namin. Nakalimutan ko kung sa SM Manila ba or somewhere. Masaya yung luto nila sa manok, may dugo-dugo pa. Syempre. Undercooked. Undercooked. Binalik namin. Sabi namin, tawag dito, pakipalitan o kaya pakiluto ng maayos. Kasi yung harina lang yung sa harapan yung yung naluto. Yun. Yun ang yun yung parang nakagagal. Kasi alam ko namang fast food, alam ko namang pero sana naman, lutuin nyo naman yung mga manok nyo ng maayos. Yun lang. Pero dito kasi, most ng mga services talaga, either talaga itatama nila. Kasi nga, di ba uso yung dito, demandahan. Ay, oo. Pagka oo. Sabi ni Mark D, medium rare daw yun ako mong Salmonella is waving. Pero ano yung naging action? Hindi mo naman siya pinatayo ng 2 hours. Hindi naman. Binalik 1.5 lang. Binalik lang namin dun sa kaya lang, inantay muna namin na na walang tao masyado sa counter. Para hindi naman Oo, hindi naman eskandalo. Oo. Kasi, ang iniisip namin nun, yung mga pinsan ko kasi dati, nag-work sa Jollibee. So, baka mamaya, pag nagalit kami ng or pag napahiya sila, baka mangyari dun sa mga kamag-anak namin eh. So, sabi namin, as much as possible, lang, yung parang pagsasabihan lang. Oo, subtle lang na ganun. Yun. Baka serban ka ng orange juice na galing sa galing na toilet. Pineapple juice na galing sa toilet. Hindi. Tangin naghago din to si Ruro. O ikaw Ru, meron ka ba naalala? Meron ko dalawa sa akin. Una si Daddy kasi. Kumain kami sa Max's. Tapos yung sauce ng humingi siyang butter chicken. Hindi. Yung ketchup. Jupran. Jupran. Classic yan. Classic sa Max yan. Jupran, Worcestershire sauce, saka hot sauce. Sige, tuloy mo. Dati, yung Jupran, hindi isang bote, isang table. Dati hindi. Nakalagay na talaga sa platito eh.
Ngayon, umorder si daddy. Boss, pengen pang isang ketchup. Medyo malayo kasi yung kitchen dun sa pwesto namin. Sabi naman ng waiter, ay sir, sakto na kasi yung sakto na kasi yung ketchup para sa chicken. Ba, tumayo si daddy. Putang ina mo! Minura. Gago ka ba? Ay, hindi sir, kukuha na ako sir. Tangina mo, sabi mo sakto lang. Ngayon kukuha ka. Agad si daddy. Kasi, alam mo yung gutom kami. Ketchup. Sabi mo sakto lang. Na-stress ako Gago ka dun. ba? Ha? Na-stress ako dun. Parang that escalated quickly. Oo. Ganun. Kasi gago ka ba? Umorder kami ng isang buong manok, malaki. Tapos kaperanggot na ketchup. Nasawsawan kami lahat doon. Tapos, kasi malayo yung kitchen, malayo na lakarin niya eh. So, sabi niya, baka kasi makalusot na, yun na lang, tama na yan. Kasi ayaw niya na bumalik eh. Ito ba, isa, sa Antipolo kami, kumain kami sa Tapsilugan. May lamok na patay na nakaiga sa sinangag ko. May lamok na nakaiga. Pagtingin ko sa taas, may mga lamok din. Ngayon sabi ko, pre, halika. Pre, palisin niyo yung mga lamok kasi may lamok yung kanin ko patay oh. Sir, di ko kasalanan yan. Kasalanan ng mga lumilipad dyan. Putang ina mo ka? Sabi ko, imbis na mag-sorry ka na lang, gago. Gusto mo itaupo doon na mesa mo? Sabi ko, ganun. O kaya palipatin ka ng lamesa eh, no? Ay, sa doon na lang po kayo sa Di, okay lang yan eh. Ay, sorry sir, pasensya na kasi madami. Alam mo yung gano'n, sabi mo pa sa akin na ay, di ko kasalanan yan, sir. Andiyan yung mga lamok eh. Kanina pa yan dyan eh. Tayo na ito pala eh. Teritoryo nila yan eh. Pareho kami ng tatay ko na may ganung problema, nag-i-snap kami pag may mali kang sagot. So yun lang yung sa akin. Hindi, baka ilagay natin sa, dapat pala yun yung goal natin eh. Ang goal natin ma-justify yung ginawa ni Jude. Kasi bugbog na siya sa internet eh. Ang goal natin sa episode na to, maliman o tama, makakampihan natin si Jude. Pero susunod, gawin natin yun sa mga future episodes na kakampihan natin yung mali. Mali. Actually, kay Jude, disregard natin kung ano yung gender na trip niya. Sige, pero kasi di ba, nakakapikon yung sinabi yung waiter. Pero yun nga, dapat i-correct mo muna. Pag inulit na parang nangaasar, doon mo pagtaypan, doon ka magalit. Di ba? Nakita niyo na ba yung nangyari sa internet ngayon? Hinanap nila yung Facebook page ni Jude. Tapos, ang ginagawa, nire-red flag, ano tawag dito, yung ano yung term ng mga millennial, yung ginagago nila yung page na parang, sir, tama nga naman, mali yung ginawa nila sa'yo, sir. Tinotroll. Puro sir, tinotroll. Tapos, sir, ginaganon yung page. Opo, sir. Sir, yes, sir. Ini-edit nga na Shrek, ini-edit nila yung mukha niya sa Shrek. Hawig nga daw ni Shrek. Oo, medyo. Yung mga teenager na Shrek, hawig niya. Parang ganun. Bini Barney nga daw. Barney. Di ba meron isang bakla nagsabi? Sabi niya, parang wag ka magalit kung sir naman talaga yung mukha mo. Tinan mo may ganun. May isang nagsabi ganyan na transgender, trans woman na maganda na siya, babae na yung niya, itsura niya, tapos sabi niya na kung ganyan naman yung yung itsura mo. Tapos tawag ka ng sir, wag ka magalit, sabi nga. Hindi nga rin siya nagagalit, di ba, kahit maganda na siya. Sir pa rin ang tawag sa akin, hindi siya nagagalit. Oo. Tama si nga, di ba, si Tito Boy nga daw, di ba, si Tito Boy. Tito na nga siya, boy pa, hindi na nga nagagalit. Dalawang lang lalaki yun, tangina. Pero ito nabasa ko lang din to sa internet. Misgendering is not a crime. Oo. Ito naman sa specific na scenario na to. Tinawag daw na sir si Jude. Na ang pinanggagalingan nung waiter is a place of respect. Kasi tinawag niyang sir eh. Coming from a place of respect. Ang problema, baka kasi si Kuya Waiter, hindi siya ganun ka-aware kasi hindi naman lahat. Hindi natin may expect lahat. Nandito pa lang tayo sa punto na nagta-transition tayo from people not giving a damn. Wala silang pake sa mga titles na yan. Hindi tayo lahat nandun eh.
Ang problema ni Kuya malamang is kung paano siya kakain sa araw-araw eh. Kung paano siya Oo. magagawa ng tama yung trabaho niya eh. Kung paano siya papasok, paano siya papasok at uuwi na may nadala siyang tama para sa pamilya niya eh. Totoo. The least of his worries is yung kung ano yung itatawag niya doon sa isang Oo. tao na nandito sa level. Though syempre naiintindihan natin si Jude. Kasi Mm-mm. ibigay natin sa mga kaibigan natin sa LGBTQ++ na madami silang pinagdadaanan na anong tawag dito? For Ah, equality. for equality. Mm-mm. We're going there. We're getting there. Slowly. Mm-mm. Ang problema, siguro ang slowly, pero we're getting there. Kaya lang, Mm-mm. yun nga, siguro ang may mali dito para sa akin si Jude. Talagang nag-come siya sa place ng ng privilege. Kasi Mhm. number one, katropa pala niya yung may-ari ba or manager. So Oo. siguro naibato niya siguro yung basura niya nung araw na yon kay waiter. Yun Mm-mm. yung nakikita ko. Ay, nako. Mhm. Pero Oo. may sinasabi ka kanina, Ruru, sorry, na kita. Alin yun? Parang may gusto kayo dagdag yata kanina eh. O wala lang ba yun? Nakalimutan ko na. Nakalimutan, sorry. Lumayas na. Hindi, Mm. tsaka ano yun, parang for me, sa lahat ng pinagdaanan na LGBTQ ngayon, sa lahat ng mga pinaglalaban nila, parang isa to sa setback na Ay, maaano oo. nila, matatanggap nila. Kasi Mm. parang sa ginawa ni Jude, nilabas niya na kailangan tawagin nyo kami ng ganito. Like, kailangan tama. Kahit hindi ko sabihin sa inyo na Mhm. ang gender preference ko, woman ako. Or yung gender, niya is she or her, yung ganon. Kailangan tawagin nyo ako kahit eto lang, yung physical appearance ko lang yung makikita nyo, yung ganon. So, parang setback siya. Mhm. Hindi, yun nga, yung sinabi mo nung una na educate first, yung ganon. Kailangan, hindi naman din lahat ng tao. Yun lang. Parang, Oo. Hindi, ang hirap na setback. tanggap na namin ko yung mga pronouns sa mga trip nyo, pero paano yung ibang tao na hindi naman aware, na hindi well educated tungkol sa nangyayari, di ba? Mm. Hindi mo pwede i-push, hindi mo talaga pwede i-push sa tao. Mm. Kahit Pero anong ayos mo pa, puta. Diba? kampi ako dun sa sinabi ni Kams, napakaganda nung sinabi ni Kams, yung with regards dun sa ang laking setback nito. Mm. Mm-mm. Kasi parang isang tao yung nagkamali. Mhm. Mm-mm. Ito nga si Jude. Mm-mm. Nagpo-progress eh. Ang daming magandang ginagawa nung mga LGBTQ++ para ipaglaban nila yung karapatan nila. Kaya Mm-mm. lang, since mayroong ginawang mali yung isang parte ng grupo nila, naging negative eh. Parang ang nangyari ngayon, hindi yung ibang hate na para dapat kay Jude lang. Nag-spill Sila lahat. over. Nag-spill over na Oo. tamaan lahat ng ibang Damay-damay na. LGBTQ++ na parang kumbaga, o sige, parang nag 5 steps forward sila, nag 2 steps forward sila pero 3 steps backward dahil dito sa Mm-mm. nangyari Mhm. na to na nakakalungkot. Mm-mm. Pero siguro yung silver lining dito sa nangyari na to, ang maganda naman, kahit papaano, yun nga, ito, may mga na-open na talks on Mm. kung paano i-handle yung mga ganitong situation. Mhm. Siguro yun na lang din siguro yung magandang nangyari dito na napag-usapan ulit, and Mm-mm. para sa mga taong privileged katulad ni Jude, maging lesson sana sa kanya. And para naman dun Mm-mm. sa mga hindi alam, malamang aabot sa kanila yung message na dapat kapuntahan Mhm. nitong whole scenario na to. Pero Mm-mm. ang isa pa rin talaga dito, dapat umayon ka ng ayon sa ganda. Hindi, tsaka kahit i-misgender ka, parang respeto na lang sa ibang tao. Respeto na lang sa kung sino yung kaharap mo na trabahador or like na Mhm. staff ng yung na Ay, nagbibigay oo, ng yung service sa workers natin. mga workers natin. Kasi yung parte ng lipunan na yun, underpaid pero overworked. Totoo, Diba? totoo. Mm-mm. Tapos, Mm-mm. yun nga katulad sa akin kanina, ang pinoproblema niyan sa buhay, paano siya mag-uuwi ng pera sa pamilya niya, paano niya makukumpleto yung ganito niya. Tapos biglang ini-expect mo ba problemahin pa niya yung Pronouns mo. pronouns Mhm. mo.
Pero kayo, ano ba Mm. opinion niyo with regards sa pronouns? Pag na, para sa akin, ang best way to look at it, I could use the proper pronouns on you based on my opinion. Kung ano yung nakita ko sa'yo, nakita ko mukha kang babae na LGBT, I'll use ma'am. Mm. Kung natawag kitang Mm. sir, i-correct mo ko, Mhm. saka ko ipapasok yung correction mo, yung preference mo. Pero pag Mm-mm. yung initial onset pa lang, nagalit ka, tinawag kitang ganitong pronoun, pero iba pala yung pronoun mo, nagalit ka Mm-mm. kagad. Parang yun ang hindi ano, hindi pasok na galit dahil malay ko ba kung ano yung preference Oo. mo. Not Oo. unless nakatato sa noo mo yung pronoun mo, Oo. wala na ako excuse. Pero kung hindi tayo magkakilala, first time tayo nagkakilala, isang correction, pwede na siguro Mm. yun. No? Oo. Ka- Oo. Tama. Kasi Oo. kapag medyo weird, kasi alam mo naman yung magdamit ang totoong babae, totoong lalaki. Kapag napansin mo na medyo weirdo magdamit yung medyo weird yung appearance, yung makeup medyo weird. Usually, dito sa amin, tinatanong ko anong pronouns yung prefer mo Yeah. na itawag sa'yo. Mm-mm. Ah. Meron. So Ganun ano, siya. bago mag-start yung conversation, oy, RJ, Oo, ano bang oo. pronouns mo? Pare, Oo. mag-apply ng work, napaka-obvious na ang dami niyang buting-ting. Alam mo yun, napaka-obvious. Ano bang prefer mong pronouns itawag sa'yo? Mm-mm. What's They, your them. They, pronouns? them, mga Mm-mm. ganyan. Okay. So saan ka mag-start yung conversation niyo? Oh, Pero pag napansin alam mo mo. naman na mukhang lalaki naman talaga, di ba? Pero bakla ka, pero mukha kang lalaki, huwag ka mag-expect na tawagin kang ma'am kasi tangina, Oo. nakaporma ka lalaki. Hip-hop Oo, ka, yun nga. naka-jersey ka, Lakers. Napansin mo ang galit na lang. What are your pronouns? Fire ant? Pavement ant? Tetromonium. Are Tetromonium. you a green ant? Di ba? Tawa. Huwag ka Uy, but mag-expect. tsaka hindi din naman lahat ng gay, ang gusto nilang pronoun is she Yeah. or Ay, her. oo. Totoo yan. Ganon. So usually, yun, katulad din kay Ruru dito sa amin, tatanong mo kung ano yung preference nila. Pero minsan yung iba, mas gusto nila na tinatawag sila ng first name basis na lang, lalo kung ano lang naman, yung sa services lang, yung ganon. Tsaka isang araw lang naman kayo magkikita, ano lang naman yung conversation, yung 5 minutes Yeah. lang, o-order ka lang naman yung ganon. Di ba Yun. meron mga kinakasala dalawang lalaki? Di ba? Mm. Yung sabi, I pronounce you husband and husband nga eh. Hindi mo Husband and husband and husband. wife eh. Di ba? So, depende talaga kung ano yung preferred mo, pero wag mo expect na huhulaan na ng tao kung ano yung pronouns mo. Yun nga. Pero Not unless declared mo. Declared mo talaga. Once na declare mo, yan, up for Mhm. ano na yan, up for laban na yan na pag hindi na ibigay. Pero ano ba, eto, kasi we cannot, di ba nga hindi natin pwedeng i-impose kung ano yung gusto mo sa iba. Oo. Sample, ako. Sample lang to guys ha, sample lang to. Halimbawa, bakla ako. Tapos gusto ko, sabi ko, eto sa inyong dalawa. Okay, sige, ganito. Mga bruha kayo. Ang gusto ko, Kams and Ruru, magmula ngayon, ang tawag nyo sa akin ay ma'am. Pero ganito itsura ko. Di ma'am. Pwede ba, ikaw, magalang ka kasi ibinigay mo sa akin. Paano kung si Ruru gago na? Wala akong paki sa paniniwala. Gago ka ba? Mukha kang foreman. Hindi mo... Mukha mo akong hahaluin. Mukha mo akong tatawagin para magbuhos sa second floor. Hindi, pero kung edukadong tao ako, tatanggapin ko yun. Kasi nasa transition na nga tayo ng changes sa pagtanggap ng tao sa mga ganyang klaseng di ba? So, wala akong choice kundi tanggapin kung ano yung gusto mo. Kasi kapag nirespeto kita, I know na nirespeto mo rin ako. Di ba? Yun. So siguro, it just all comes from a place of respect. So, kung halimbawa, hindi ibinigay sa'yo yung respeto na hinihingi mo, pwede mo siyang balikan nang hindi mo rin siya irespeto. Ganun. Unless, nagkaroon siya ng honest mistake na talagang hindi niya alam kung ano tatawag sa'yo. Which I think ito yung pinanggalingan ni Kuya Waiter. Honest mistake yun. Mistake. Di siya sure. And tama yung sinabi niya ako na baka maraming nagbabag sa isip niya. Oo. Wala siyang time mag-identify na mag-differentiate ng mga tao. That's the lasting on his problems. Yeah. List of problems, di ba?
Ang iniisip niya is maghatid ng pagkain sa'yo ng malinis at safe na pagkain. Yun yung goal niya. Totoo. Hindi yung pronouns mo. Saka yun nga, ang pinaka sir yung approach niya. So it was coming from a place of respect. Respect. It just so happened na hindi nga nagkabangga kung ano yung level na hinihingi ni Jude sa ibinigay ni Kuya Waiter. Yun. Siguro yun yung best na dito. Ibigay mo yung respeto sa kapwa mo na ini-expect mo na respeto na ibalik sa'yo. Irregardless kung mukha kang galit na langgam. Oo. Kahit Shrek ka pa. Diba? Pero wag ka mag-expect na lahat ng tao. Ito kaya naman bumabalik sa kanya ngayon yung disrespect. Yung disrespect. Kasi nagbato siya ng disrespect dun sa isang tao na ibabalik sa kanya kung ano yung naibato sa kanya. Itong mga ibinato natin ngayon, posibleng ibalik din sa atin to eventually. Kasi every action comes with an equal reaction. Ready naman si Camille. Ready si Camille. Ayaw, si Cams mong sanay sa bash to eh. Parang lagi ako yung Ruru Ako talaga yung mga soldiers. Pangsangkalan niya eh. Pero alam niyo, Ruru, Cams, speaking of respect, malaking respeto sa mga ibang kasama natin sa podcasting community. Tulad ng Backtrip Podcast. Yan, supportahan niyo yung Backtrip Podcast. Yung Architox Podcast. Yung Tigas Tito Podcast. Yung Pinoy Mimiology Podcast. Buhangin Brothers. 25% Podcast. 30-40 Podcast. Saka yung Kislot Chronicles Podcast na pinaka-paborito ko sa lahat. Isasama ko na, Pogi ka ng host dyan. Pogi ng host dyan. Pogi yung tatlong host dyan. Si Sir Cam Strikes, guwapo yun eh. Tsaka si Kuya Step. Kuya Step the Chef. Lakas mag 3 points nun eh. Imbitahan nyo sila sa Kislot Chronicles Podcast, guys. Camille, kaya mo na yan. Sir Camille, mag-enjoy. Ayan. Pagkatapos yung makinig dito sa Machong Chismisan, daanan nyo kami sa Kislot Chronicles. Susubaybayan nyo kami sa Spotify, sa YouTube, at saka sa Instagram namin. May TikTok din kami. Try nyo rin i-follow. Try lang Kita mo Ruru. Nagsasalita na lang si Camstrike, natatawa pa siya sa sarili. Tumatawa nga mag-isa yan. Kahit mag-isa na Tumatawa mag-isa. O teka Ruru, ikaw, yun na ba ang message mo? May gusto ka pang ayain sila? I-rate nyo naman kami ng 5 stars sa Spotify and sa YouTube. Parang magganahan kami. Wala kasi nag-view sa YouTube namin. Huwag na! Gago ba kayo? Huwag na, joke lang. Pero guys, again, Ruru, katulad ng sabi ko ng last episode, kinikilig talaga ako sa mga plano ng Kislot Chronicles Podcast. So, guys, abang-abangan nyo lang yung mga future projects ng Kislot Chronicles and sobrang nakakakilig yung mga mangyayari sa kanila. Talagang, bilang isang kaibigan, bilang isang fan ng show, sobrang tuwan-tuwa ako dun sa mga mangyayari na panibago sa Kislot Chronicles Podcast. Parang, yung nabalitaan ko, Ruru, yan, kung di ako nagkakamali, ito yung unang beses na mangyayari ito sa podcast sa Pinas. Parang wala pang ibang podcast na nakagawa nung balak nyong gawin. So, talagang abangan nyo guys. Puta, nakakakilig talaga. Oh yeah! Baka makita nyo na si Ruru sa EDSA. Meron na siyang billboard. Basta, ayoko na magkwento. Baka madulas ako. Masabi ko pa yung ibang details. Secret pa, Ruru, di ba? Secret pa, di ba? Secret pa. Secret pa na model na siya ng brief. Ayun. Tangan, Ruru, pag nakakita kita sa Guadalupe, ibang Ruru na, hindi na si Ruru Madrid. Ruru for the win, Hanford boy. Hanford. Ay, puta, sige nga. Anong brand ng underwear nyo nung bata kayo? Ako, Hanford boy ako nun eh. Ikaw, Ruru? Hanford ka ba nun o Carter? Hindi. May mga drawing, mga teddy bear. Puta, may drawing yung brief mo? Oo, printed. Benten. Hindi, Benten. Dito. Mytor, Plainstones, mga Puta, Mytor. Yung may pamalo.
My door! Ganun. Ikaw, Kams, so-en ka nun. So-en. Dinidikit mo rin yung sticker nun sa cabinet? Oo, yung Puro cabinet kanto. namin puro sticker na so-in. Ang inang so-in yan. Oo. Yung mga kapatid ko nakadikit din yung so-in sa cabinet eh. May poster, yun yung pinangdikit sa poster, yung sticker ng so-in. Di ba kada alis mo, ano pa naman yun? 2 dosena minsan yung bibili mo isang box, di ba? O di buong 24 sticker nandoon. Bawat isang panty ba may sticker ng so-in? Oo, bawat isang panty may sticker. Ang lupit mong so-in. Buhay pa rin yung so-in ngayon eh, no? Oo, hanggang ngayon nga, meron pa rin silang sticker kada panty. Pati yung mga box nila, ginagawang box ng pizza, di ba? Alam yung pizza ng 5-5? 5-5 yung nakabike, yung mga nakabike. Tangin naman, yung pizzang gala. Oo. Tangin na so-in yung box. Gago tong mga to. Tangin na, hindi mabango yung pizza. Mabango yung pizza. Amoy mamula-mulaklak. Amoy naptalina. Puta na. Alam niyo ba kung ba't may bulaklak na nakaborda dun sa so-in? Bakit? Alay daw yun sa patay na buhok. Puta na. Lahat ng dad jokes mo, Pops, yan yung gusto ko. Ang bento, puta. Yung brief, alam mo yung bulsa ng brief kung para saan daw yun? Para saan? Doon daw nilalagay yung asin. Yan mo, at yan po mga... Itlog asin, gago. At dyan po mga kaibigan, nagtatapos ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin sa live recording natin ngayon mga Patreon natin, si Mark T. saka si Tristan Manluyaw, na sana maalala nyo na i-renew nyo yung membership nyo ng Patreon. Kasi binibilang ko, hindi pa sila ganun kadami. Nandun pa kayo sa... Pwede naman kasi yung Tristan, tignan yung mga message, pwede na kayo mag-remember ulit. Remember to be a member. Yeah. Join na kayo. Mura lang naman mag-join sa Patreon account. Kumbaga nasa trial version sila. Yan. So, we appreciate you guys joining. So, sabi ni Tristan, tangina naman, nag-join lang ako dito sa recording. Nasingil pa ako. Nasingil pa yun. Pero yung mga nasa trial version, naalala namin yan, and maraming salamat sa pag-join nyo. Kung hindi pa kayo member ng Patreon, it's www.patreon.com/Machong Chismisan. Yung Machong Chismisan po ay isa sa mga may pinakamurang Patreon membership. At ang pinakamurang tier po namin ay isang halaga ng isang milk tea. Yan. So, isang milk tea lang. Hindi na masama yan. At yun, 2,000, no? 2,000. 2,000 milk tea. Ano yun? Natakot sila, gago. Ginto ba yung niyan? Hindi ba yung balls niyan? Alam ko mga 150 lang yata yung pinakamura. Ang hilig ko pa naman sa black balls. Ay. Yan tayo. Black balls! Uy, teka kayo, paano yung Patreon nyo kung may extra pa sila? Paano yung Patreon ng Kislot? Kung may sobra yung tuition nyo sa mama mo, may sobra, bigyan nyo na sa amin yan. Mas marami kayo matutunan. Kung sakali na may sobra yung support mo kay mama. Huwag mo na sabihin sa nanay mo. At least dito mag-enjoy. Pwede mo shoutout yung mama mo. Tutuwa yung mama mo, binabati siya sa radyo. Mama, ito na yung ito yung sukli mo. Araw-araw yung mama mo. Kapag ibigay mo sa amin, araw-araw babatiin namin yung mama mo. Kapag nakakupit ka sa tatay mo, araw-araw namin babatihin yung tatay mo dito. Shoutout namin. Si Roro, ang hilig pagbati ng tatay. Tatalunin pa namin yung pagbati namin kay Len Mackenzie. Oo. Si Len Mackenzie? Mother. Len Mackenzie. Tatanong podcast pinabati yun eh. Oo eh. Patreon ng lahat yun eh. Patreon saint ng lahat. Patreon na mother. Ang dami kong pera dito. Pamigay ko sa mga podcast na to. Mukhang walang buhay itong mga podcast na to eh. Siguro sabi nila, hi, bored ako. Magpapamood-mood nga ako ng pera.
Yung mga Patreon, binibigyan din nun yung mga ibang Patreon. Sabi yung baba nung binibigyan nyo, bigyan ko nga rin kayo ng Patreon. Nag-request ko sa akin, uy, kailan mo mag-top tier? Wala akong paglagyan. Sabi sa akin. Ay, miss ka tuloy si Ate Lena. Oo, si Len eh. Ay, shoutout ko na lang din yung mga Patreon. Si JM Kayabyab, si Richard, Patreon. Si Cam Lilo Cero, na nag-decline. Oy, nag-decline yung Patreon mo, Cam. Ay, teka, i-resign nyo. Nakalaki yung credit card ko. Si Jimbo, si AJ, si Aling Leonie na Patreon din, na decline din. Aling Leonie, yung mo na yung Patreon mo. Si June, si Rex Biglang Awa, si Len Mackenzie, saka si Carl Tago. Si Carl na naka-free. Si Rex Biglang Awa naka-free. O yan. Lagyan nyo naman ng karga yan para may pangbili ako ng pangbayad sa mga naglinis ng nabaha sa amin. Yan. Pampalit ng rubber ni Makoy sa ipin. Ayan o, kasi naninilaw na yung... Gawin mo orange naman. Orange naman. Ayan o, sige. Ito guys. Guys, ito. Thank you, Ruru, napaalala mo. Promise to, mga kamacho. Pag umabot ng 10, yung nag-subscribe ngayong buwan, orange, o kayong mga Patreon, susundin ko kung anong kulay ng rubber yung ilalagay sa braces. Ayan eh. Biro yan. Pag umabot ng 10, yung magdadagdag ngayong buwan. Walang biro yan. Taos puso. Gagawin ko kahit anong kulay ng ano. May iba akong challenge para sa Paps. Ano. Teka, depende yan sa dami nung magja-join sa Patreon. Hindi. Ito mag-Patreon ako ng 3 years ulit. Oh. Palipat mo muna yung bagang mo sa harap. Nandito sa harapan, puro dalawang bagang. Isa lang. No? Pero ano ba yung medyo ikakahiya nyo ako na kulay? Yung green na na yung uso dati. Siguro yung neon pink. Ganun. 10 Patreon. Neon pink tayo next month, guys. Okay? Antayin ko yan. Anyways, yan na po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ng mga representative sa kabilang barangay Kislot Chronicles. Kasama po natin si pambansang tao, ang makabagong Bert Marcelo ng makabagong panahon, si Cam Strikes, na nagsasabing maganda matalino, tumatawa mag-isa. At kasama po natin ang barangay Tanod ng Barangay Kislot na walang iba kundi si Kagawad Ruru, RJ Maximo, na nagsasabi. Ito po si RJ Maximo ng Kislot Chronicles, mataas tumulon, malalim bumaon, na nagsasabing hindi lahat ng ngungo may alkansya. Yung iba may piggy bank din at saka may mga bangko din sila. Kasi nakita ko meron sila may bank account. Yung tito ko. Anyway, yeah. That's it. Ina mo talaga. Kailangan cliffhanger talaga. Di pwede. Pagkatapos sa ka nun. Sira ulo din. Sabi nung mga tinamaan mo, sana kainin ka daw ng mga langgam mo pag namatay ka. Lalanggamin na ako. Lalanggamin. At ako naman po si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho Chismoso. Maraming salamat, Barangay Kislot. Have a great day, everyone. Peace. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.